Sa ating po ng mga balitang probinsya. Balitang probinsya. Patuloy na nagpapamigay ng bigas ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. At ayon dito kay Vice Governor and Acting Governor Lemon Umali, ay patuloy ang pamimigay sa lahat ng bayan na kung saan ipinunduhan ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija, at bawat bayan ngayon ay kanilang binibigyan bawat barangay ng mga 25 kilos na bigas, at rumaratsado na rin ang 20 pesos per kilo na bigas sa lalawigan ng Nueva Ecija. Balitang probinsya. Sa ating po ng mga balitang Police in Action. Police in Action. Police in Action. Nakakapanay po natin muli ang napakahusay na Provincial Director ng Provincial Office ng Aurora, na wala pong iba kundi ang napakahusay at pinagpipitagan nating Police Colonel Robert L. Pitate. Patuloy ang kanilang paggampan sa kanilang tungkulin. Panoorin po natin ang kanilang segment. Sir, mapapalang araw po sa inyo, Sir Romel, Sir Henry, at ito, maayos naman tayo at nasa magandang pangangatawan. Pasalamat tayo sa ating Panginoon at binigyan tayo ng maayos na pangangatawan. Again, Sir Romel, yes, magandang umaga sa lahat ng iyong tagapanood at tagapakinig sa iyong programa. Again, magandang umaga po. Sir, kumusta ang nakalipas na ilang linggo nating di pagkikita o ilang araw ay balita namin, napakaraming naganap, marami kayong pinagkaabalahan, maging sa region ay talagang ang inyong kabisihan ay talagang hindi mapapantayan. Yes po, Sir Romel. Sa katunayan, nung nakaraang linggo ay sumali po tayo doon sa Marksmanship Challenge ng ating butihing Regional Director, Police Brigadier General Piñones. At nagdala po tayo ng isang team coming from the Aurora PPO para i-representa yung ating unit doon sa Marksmanship Challenge ng ating Regional Director. Kumusta naman, sir, ang naging grades ng marksmanship ng participation ng Aurora Police Provincial Office? Maganda naman po yung resulta ng ating score po doon, Sir Romel, at naghanda din po tayo bago sumabak doon sa Marksmanship Challenge. Sa loob din ng isang linggo, marami din tayong mga ginagawang mga activities po dito sa ating nasasakupan sa Aurora Province po. Okay, sir, palagay namin asintado lahat kayo sa pagdating sa marksmanship. Sir, yung naging kalagayan naman ng nakalipas naman nagdaang araw, linggo dito sa Aurora Police Provincial Office, kumusta na, sir, yung 8 bayan? Sir, sabi ko nung last tayo din nag-usap, talagang yung general situation ng Aurora Province is masabi natin generally peaceful pa rin yung ating probinsya. Although meron ding mga manakanakang mga insidenteng nangyayari, ay kagara naman nating na-resolve po yung lahat or nasusolve po natin yung mga incidents sa mga pangyayari, at saka yung mga pinaigting nating operational activities, law enforcement operations ay nagbunga din ng pag-aresto ng mga wanted persons, other wanted persons, yung mga meron din tayong mga kababayan na mga law-abiding citizens na makonsider po natin na nagsusurrender na kanilang mga lost firearms. At saka yung ating mga municipal police stations ay pinaigting din ng operations against other forms of criminality, katulad lang naman ng mga ordinansa. PD 705, meron din tayong mga accomplishments ng anti-illegal logging operations po natin. Okay, nabanggit, sir, ang illegal logging. May mga nag-chat-chat sa akin, sir, ng mga kaibigan naman nating mga mabubuting tao naman daw sila. Meron silang kapatid na namumutol ng kahoy. Sabi, meron daw permit yung pamumutol ng kahoy. Meron ba yun, sir? Sir, sa katunayan, sir, yung
Nag-coordinate din po tayo, gumawa tayo mga coordinations doon sa ating PENRO. Yung nag-issue din ng permit yung PENRO natin. Pero doon lang sa mga private land, yung kanilang itinanim talaga ay nagbibigay naman ng permiso yung ating PENRO. Doon sa kanilang mga itinanim. Pero pag yung mga sa forested area natin, covered ng reservation areas natin, talagang walang permiso kung ini-issue yung ating PENRO po doon, Sir Romel. Okay, yan ang nililiwanag natin, Sir. Kasi nung marinig ko yung nagbibigay ng permit ng PENRO, siguro, yung tama sir sa inyo, nasabing nabanggit na sa private, kung puno mo ito ay may permit, pero babayaran mo rin ito ng 800 yata, isang puno. At yung talagang forestry na public land, hindi naman nila pag-aari lupa, doon sila namutol, yun ang talagang very illegal, sir. Yes, sir. Yung tama po yun, Sir Romel. Talagang illegal po yun. At saka, yung ma-consider natin na mga hardwood doon na talagang sa unang tingin mo pa lang ay talagang hindi naman talaga homegrown na mga mga kahoy, no? Na besides doon sa sinasabi ko na private land siya, kailangan mo pa rin talagang kumuha ng mga permiso doon. Katulad kung i-transport mo yon, iba pa rin yung permit to cut, iba pa rin yung permit to transport ng logs. Yun yung mga dapat na i-secure ng ating mga kababayan na nagmamay-ari ng private land at saka mayroon silang tanim na sariling kahoy po doon sa kanilang titled property. Kailangan nilang kumuha ng permit to cut at saka permit to transport ng mga forest products galing sa kanilang mga titled properties. So maliwanag, sir, yung inyong nahuling mga tabla ay number 1 ay hindi private land at sa public hindi siya private kundi public land siya at illegal talaga, wala itong kaukulang permit at ito ay tangkalang ipuslit, kaya ito ay tama lang nahulin, sir. Yes po, Sir Romel. Tama po yung sinasabi po ninyo. At doon pa lang sa pag-apprehend ng ating mga operatiba, kasama na rin yung ating PENRO doon, yung kanilang personnel, ay doon pa lang sa pag-transport ng mga logs na yon, yung mga forest product, ay talagang wala na silang permiso doon. So, illegal transport of the forest product, yung mga logs, at saka yung permit, yun yung mga violations sila under Presidential Decree 705 po. So mula, sir, na manungkulang kayo ay ilan na yung nahuhuli natin mga sangkot sa illegal logging? Medyo marami-rami na rin po, Sir Romel, sa almost 2 months ko na rin pananatili dito as Provincial Director ng Aurora PPO. Meron na rin tayong mga nahuli in northern part, southern part, at saka central part ng Aurora. Mostly doon sa north, sa Kasiguran. Nakailang bisis na rin tayo nakahuli ng illegal logging po doon. Actually, yung isa doon na nahuli natin is parang nag-report pa na aksidente, yung kulong-kulong. At then nung nirespondihan ng ating mga kapulisan doon ay illegal po yun, yung mga logging na karga ng kanyang motorsiklo, yung kulong-kulong na tinatawag natin dito, in local term dito sa Aurora Province. So maganda rin, sir, siguro na mailabas natin sa media lahat yung nahuli para maging aware ang lahat nating mga kababayan dito sa lalawigan ng Aurora. At mahalaga rin siguro na makita nila na makapanayam natin yung mga hepe ng pulis na katwang ninyo sa pagsugpo sa mga illegal logging, sir. Yes po, Sir Romel, maganda po yun pagka nakausap nyo rin yung ating mga chiefs of police ng mga ibang bayan dito sa Aurora. 8 pong bayan dito sa Aurora at may direktiba po tayong pinalabas dyan na pagtingin din natin yung ating operations against anti-illegal logging. Kasi nakikita nyo naman po, the Aurora Province being one of the top tourist destinations in Central Luzon, if not in the whole country, dahil dito sa makikita nyo yung ating forest area, yung Sierra Madre Mountain Ranges, makikita nyo green pa talaga yung ating kabundukan. Kaya kailangan po nating mapangalagaan at ma-preserve po yung mga kahoy na mula nung hindi pa tayo pinanganak ay nandyan na po yan. So dapat nating alagaan, napakagandang tingnan mula sa kabundukan hanggang sa karagatan ng Aurora Province ay talagang picturesque na picturesque yung ating makikita.
green, very green pa talaga yung ating kabundukan. So, nung una akong araw dito, pag upo ko, sabi ko, kailangan nating pangalagaan ito, itong nature na pinrovide ng ating God Almighty, kailangan nating ma-preserve in accordance doon sa existing laws na dapat nating implement and in coordination also doon sa mga concerned agencies, lalo na yung ating PENRO, yung mga SENRO, yung MENRO natin, kasi meron namang mga satellite offices yung ating PENRO doon sa iba't ibang bayan dito sa province of Aurora. So, at saka sa LGU na rin po natin. At alam natin, yung mga LGU natin dito na mag-ikot tayo dito, yung local chief executives, nakausap na rin po natin at napag-usapan po namin na kailangan natin ma-preserve hindi lang yung kabundukan ng Aurora but also yung sa karagatan po natin. Kailangan din natin ma-preserve kasi nandito makikita natin yung mga magandang beaches, white sands at saka yung talagang napakaganda. Andito tayo yung birth ng surfing dito sa Pilipinas ay dito sa Baler. Makikita nyo talaga, dito ko lang po nakita na yung mga natural resources natin tulad ng mga underground water. Very prominent na makikita nyo po dito sa bayan ng Baler. Yung flowing, overflowing na tubig. At nangyayari po yan dahil dito sa ating kabundukan na makapal pa yung mga kakahuyan natin dyan. So kailangan natin ma-preserve at patuloy na ma-enjoy ng ating mga kababayan po dito sa Aurora kung ano yung binigay, God-given gift sa atin, lalo na dito sa bayan ng Baler, na which is abundant yung underground water supply dito kasi nagpo-flowing. Ang katunayan dito sa loob ng aming kampo, may flowing po kami dito na yung source of water namin ay flowing and yun ay dahil dito sa na-preserve pa natin yung kabundukan ng Aurora. Okay sir, may tanong tayong natanggap. Tinatanong nila, ano rin ba yung punishment by law pagka nahuli sa pag-illegal logging isang tao, ilang buwan ang kulong nito, paano ang kanyang parusa? Depende naman po yun, Sir Romel, doon sa ipapile na kaso natin, yung sabi ko nga kanina, yung illegal transport, yung illegal cutting, yung walang permiso ng pagkakat, at saka mas mabigat po yung kaso pagka yung mga kahoy na talagang pinutol ay yung considered na natin na mga endemic na siya o yung talagang pinipreserve na, yung mga hardwood na hindi mo na makikita sa ibang lugar ay dito lang. At mas may kabigatan po yung parusa po noon. At hindi ko lang ma-determine exactly kung ano yung mga depende sa appreciation ng ating court na pag-file ng kaso po doon. Sir Romel. Sige sir, siguro sa PENRO ay o MENRO o SENRO ay makukuha natin ng details sir niyan. Nabanggit nyo sir itong ating karagatan, balitado ang surfing. Meron bang mga nagiging insidente ngayon na involve ang PNP dito sa karagatan natin? Like halimbawa yung mga may nalulunod ba, may napapahamak ba ng surfing o yung sa mga kaguluhan? As of now, Sir Romel, sa awa ng Panginoon, wala pa naman tayong talagang masasabi natin na yung mga balitang nalulunod pa sa ngayon. Sana wag naman dahil parating na rin po yung bare months, which is considered na rin natin na peak season dito sa Baler area kasi dito na po magsisimula yung mga surfing activities and this coming October, November ay parang mayroong isang malaking activity dito related to surfing na gaganapin po dito sa Baler. Yung sa ibang bahagi naman ng ating probinsya, ay talagang yung PCR activities ng ating mga kapulisan po doon ay binibigyang pansin din yung makipag-usap, makipag-coordinate doon sa mga PCR posts natin. O itong mga kababayan nating nakatira doon o yung hanap buhay nila ay nasa karagatan. At nagkakandak din ng mga information dissemination, information drives, yung ating mga kapulisan po sa iba't ibang bayan na nasasakupan po natin. At kinakausap ang kalagayan po ng mga kababayan nating yung hanap buhay ay dependent din po sa karagatan. So as of now, Sir Romel, maganda pa naman yung natin. So far, wala namang mga major na insidente
na related sa ating karagatan yung nangyayari dito sa Aurora, at ipagdasal po natin, patuloy ipagdasal po natin sa Panginoon na maging tuloy-tuloy lang po ito, magiging smooth lang po tayo, at yung para hindi naman mahamper yung pamumuhay o yung source of income ng ating mga kababayan na dependent yung pamumuhay nila sa karagatan. Okay, may tinanggap tayong tanong dito, sir, kumusta raw yung bicycle patrolling nyo? Parang maganda raw ito. Pwede raw ba nilang makita yung mga pictures ng mga bawat munisipyo na nagba-bicycle patrol? At ano yung update sa bawat bayan, sir, ng bicycle patrol ninyo? Maganda po yan, Sir Mel. Actually, pag nandito po, talagang tayo po yung nagli-lead ng bicycle patrolling po natin dito sa central part ng Aurora. Minsan umaabot po kami ng Dipakulaw, Maria Aurora, San Luis, at but most of the time ay iniikot po namin dito yung mga tourist destinations within Baler area hanggang doon sa Maria Aurora. May balited trip po tayo doon, and meron tayong almost 2 teams na nandito. At kung gusto nyo pong makita, ay subaybayan nyo lang po yung FB page ng ating Tourist Police Unit, Aurora Tourist Police Unit FB page, at saka yung PIIO Aurora PPO. And hindi lang po natin ginaganap po yung bicycle patrolling dito sa Central Aurora, bagkus nandun din sa Dingalan. Meron po tayong bicycle, at pasalamat po tayo kay Mayor Taay, ang Chief Executive ng Dingalan, na nag-donate po ng 4 na bisikleta na nagagamit din ng ating Tourist Police Unit deployed in Dingalan area. And in-encourage din po natin yung ating mga unit commanders na kung sakasakaling pwede rin nilang gayahin o i-replicate doon sa kanilang mga munisipyo yung ating ginagawang bicycle patrolling. So as of now, Sir Romel, yung gumaganap lang ng bicycle patrolling natin, motorcycle patrolling natin, ay ang ating Tourist Police Unit, which is may na-deploy po tayo doon sa Dipakulaw, particularly in Dinadyawan area. Kasi yun din yung isang lugar dito sa Aurora Province na dinadayo ng ating mga turista, kasi napakaganda po ng mga beaches po doon sa Dinadyawan. White sand siya. At saka naman doon sa Dingalan, at yung mga neighboring provinces coming from Nueva Ecija, yung Cabanatuan City, ay pumupunta po sa Dingalan dahil picturesque yung lugar po doon sa Dingalan, at makonsider po nating parang sinasabi nilang Batanes of the East yung Dingalan. And yung mga kababayan po naman nating galing ng Region 2, particularly from Quirino Province, ay bumababa din dito sa Dinadyawan. At in-enjoy din po yung white beaches dyan sa Dinadyawan area. So yun lang po yung mga Tourist Police Unit natin na deployment, at tuloy-tuloy po yung pagkandak ng bicycle patrolling sa mga areas po na yun, Sir Romel. Okay, napakarami natin na pag-uusapan na, sir, pero marami pang tanong at marami pang gustong pag-usapan. Siguro pahabol ko na lang, sir, ito. Alam ko naman, sir, na kayo ay very busy din. Yun daw bang bicycle patrolling ng PPO at ng Baler Municipal Police Station, pinagsanib ba ito? Ilan yung bicycle patrol ng Baler MPS at ilan naman yung sa PPO? Actually, sir, dito, sir, binuo lang po natin. TPU lang muna po natin, sir. PPU lang. So, yung sir, Tourist Police Unit po natin. Police Unit kasi yung pinaka-aim po natin dyan, iikutan ng ating Tourist Police Unit personnel yung mga tourist destinations at mga designated post nila within Baler Bay, at yung mga iba't ibang tourist destinations within Central Aurora. So, meron tayong 12 bicycles plus augmented naman ng mga personal bicycles. So, maabot po tayo ng mga 16 bicycles yung nandito sa Central Aurora na nag-ooperate. At yung nagpapatrolya tuwing umaga dyan ay composed ng Tourist Police Unit personnel, at saka yung personnel din natin coming from the provincial headquarters. And yung sinasabi ko kanina, mayroon din tayong bicycle patrollers doon sa Dingalan Municipal Police Station. Opo. Okay, sir. Baka, sir, meron naman akong hindi pa na itatanong, at alam ko naman marami pa akong dapat itanong, nakarapat dapat namang malaman pa ng ating kababayan na mula sa inyong opisina, ay nasa iyo muli, sir, ang pagkakataon.
Sir, actually, yung mga future na ginagawa po natin dito, o yung ways forward po natin, kumbaga, ay magkakandak po tayo sa coming days ng ating meet and greet doon sa mga life coaches po natin. Kasi binalik na po yung squad weekly interactive meeting, which is in every team na kinikreate ng Aurora PBO. And katunayan, ito ay sa kabuuang Philippine National Police Organization nationwide. So dito sa Aurora, may mga life coaches tayo in every team. So kailangan nating ma-meet yung mga life coaches in every team. So magkakaroon po tayo ng meet and greet doon sa mga pastors natin this coming days. Yun yung mga future activities po natin. At saka yung ini-improve, tuloy-tuloy natin ini-improve din yung at mini-maintain yung mga facilities, amenities na within camp. Katulad na lang po ng ating Tactical Operation Center. At ating i-improve po yung ating Tactical Operation Center and ipapakita po namin sa inyo pag nagawa in coming months yung ating pinapagawang Operation Center para mapaganda, mapaigting pa natin yung ating pag-deliver ng police services doon sa ating nasasakupan at dito sa community, mga tao dito sa Aurora. Maganda yung operation center natin, magiging maganda yung conduct natin ng monitoring at sa pag-dispatch ng ating mga patrollers province-wide. Kasi mamomonitor po natin yung galaw ng mga patrollers natin sa lahat na mga munisipyo ng Aurora Province po. Yun yung mga upcoming activities natin at maliban doon sa palagi nating pagre-review ng ating mga operational accomplishments para ma-determine po natin kung saan pa tayo nagkulang at kailangan pa nating i-improve po. At pasalamat pa ako dito sa inyong programa at kung mayroong mga magko-comment na mga subscribers nyo, viewers and listeners, at least makita po namin, maibigay yung feedback sa amin at yun yung magiging basihan po namin para ma-improve pa po namin yung pag-deliver namin ng police services sa community or sa mga tao, particularly dito sa province of Aurora. Yan, Sir Romel. At gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga local government units, lalo na sa ating mga chief executives, kay Governor Tolentino, sa lahat na tulong sa buong pwersa ng Aurora PPO dahil yung collaboration and cooperation among the LGU and the PNP ay malaking tulong talaga para ma-deliver natin ng maayos at mapaigting pa natin yung mga operations against all forms of criminality within the province of Aurora. Maraming salamat po sa ating mga stakeholders, likewise na tumutulong din sa mga activities ng inyong kapulisan po dito sa Aurora Province. Sir Romel, at sa inyo, lalo na sa media po. At dahil sa tulong po ninyo, napaparating po namin yung aming mga ginagawa at mga future na gagawin pa po ng inyong kapulisan po dito sa Aurora Province. Sir Romel, magandang umaga o araw sa inyong dalawa ni Sir Henry. Okay, maraming salamat na ako. Marami palang pakakaabangan pa na pang-coverage dito sa lalawigan ng Aurora PPO. Sir, muli ay maraming salamat. Inyo pong napanood at napakinggan ang ating ipinagmamalaking kaibigan, walang kupas at talaga namang pag-asa ng lalawigan ng Aurora, si Police Colonel Robert L. Pitate. Magandang araw. Kumusta na po? Magandang araw. At yan po mga kaibigan, ang ilan sa ating Police in Action at Balitang Probinsya dito lamang sa Pinoy Rapido Radyo Diaryo. Sa ngalan pa rin ng ating mga kasamang umiikot, Sir Henry Mendoza, Patrol 11. At ang iba pa nating mga kasama sa Nueva Ecija at lalawigan ng Aurora at sa amang panig ng bansa, maging sa ibang bansa ay meron tayong mga kasamang umiikot para magbigay ng balita sa Pinoy Rapido Radyo Diaryo. Ito pa rin po ang inyong kaibigan, kasangga sa lahat ng oras sa mabuting bagay, Romel Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Radyo Diaryo. Makinig muli sa ganito ring oras at himpilan. Dito naman sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines at Prima 108 FM. Yung tagapagbalita, Romel Roque. Ito
ang Pinoy Rapido Intermedia Philippines Online TV Broadcasting, a social media network live TV production, modern technology broadcast media, simultaneously on Ustream.tv, Facebook Live, and YouTube Live. Kauna-unahan, umaganang live video online TV live streaming sa bansa. Nakdir na napapalabas ang audio sa radyo, maging sa cable TV and other TV channels. Anywhere, kahit sa mundo, lugar walang kuryente basta may baterya at signal. Mapapanood live, natatanging broadcast program na dire-diretsong mabilis, walang patid, walang bagal, walang ikot. No buffering. Pinoy Rapido Intermedia Philippines Online TV Broadcasting Social Media Net. This is Pinoy Rapido Intermedia Philippines Primap 108 FM, a non-commercial radio broadcast with 7 watts. Broadcasting from Barangay Barrera, Cabanatuan City. Primap, mula noon hanggang ngayon sa mahigit na 10 taong paglilingkod sa bayan, mula sa Pinoy Rapido Diaryo ng Bayan, Radyo Diaryo at live streaming. Primap para sa Pilipinas.